Nagsisimula ang kwento sa isang pangyayari na nagdudulot ng maraming pagkasira na tinatawag na pandemonyum, at may isang maliwanag na haligi mula sa kalangitan ang mabilis na naglalabas ng maraming demonyong halimaw matapos ang biglang paglitaw ng isang portal sa mundong ito. At naiwan ang lahat ng kawalan ng pag-asa at may isang dambuhalang demonyong maraming mata ang gutom na humahabol sa takot na mga tao at nilalamon ang lahat ng mga nahuhuli nito, at ito din ang panahon ng pagkalipol ng sangkatauhan. Makikita natin ang isang taong hingal at kumakaripas ng takbo habang nakakuyom ang kamao nito, at paglingon sa likuran niya ay nakita niya ang demonyong nagsimulang aatakehin na siya, na sa kabutihang palad nakaiwas ito sa pagkagat ng demonyong lobo, ngunit sa pag-iwas niya ay nadapa naman ang lalaki na siyang nakatingin na lang sa uhaw sa dugo na halimaw. Humingi ng tulong ang lalaking takot na nakaupo sa gumuho na gusali habang nakatingin sa demonyong lobo. Subalit dahan-dahan nang naglalakad ang demonyo papalapit sa lalaking magiging merienda nito, at sinimulan ng buksan ang malaking bibig nito na may maraming matutulis na ngipin habang ang lalaking biktima ay patuloy pa din sa pagsigaw at paghingi ng tulong. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao na maaaring tumayo at harapin ang mga demonyong ito, at makikita natin na may isang lalaking nakakot ang tumulong sa lalaking biktima at sinipa ng malakas ang ulo ng demonyong lobo. Nang makita ito ng lalaki ay nagsalita ito na siya ay isang awakened habang nakatingin sa lalaking nagligtas sa kanya at hindi makapaniwalang may tutulong pa sa kanya sa sitwasyong ito. Binalingan ito ng tingin ng lalaking tagapagligtas at sinabihan ang lalaki sa likod na mabilis na tumakas mula rito, at ang lalaki na ito ay si Lee Jun na isang D-rank awakened na siyang ating bida sa kwentong ito at ang katulad niya ay tinatawag na mga awakeners ng sangkatauhan. Subalit sa kaparehas na oras habang sinisigawan ni Lee Jun ang lalaki na tumakas na mabilis mula rito ay siya namang nagawa ng demonyong makabangon kaagad sa kanyang mga paa na sumisigaw ang ating bida na bago pa man ito bumalik sa katinuan ang demonyo. Ay ang mata ng halimaw ay nakatingin kay Lee Jun na galit na naglalabas ng mas maliwanag na pula na mata, na siyang napansin ito kaagad ng ating bida na kaagad lumingon sa halimaw, ngunit huli na dahil ang demonyong lobo ay inatake na siya nito. Ang lobo ay kinuyam ang kanyang nakakakilabot na mga ngipin sa braso ng ating bida at ang dugo ay nagsisimulang bumulwak at kumalat sa bibig ng halimaw, at ang napakahabang kuko nito ay nagawang masaksak sa dibdib ng ating bida at napapaisip na lang si Lee Jun sa sandaling ito na hindi man lang niya magagamit ang kanyang kapangyarihan laban sa gayong mababang antas na halimaw na ang ibig sabihin ay hindi niya ito matatalo na kahit sa D-rank awakening niya. Dahil determinado siyang mapatay ang halimaw ay kinuha ni Lee Jun ang espesyal na punyal sa likuran nito, at todo at buong lakas nitong sinaksak ang punyal sa mismong ulo ng demonyong lobo, na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng halimaw habang ang ating bida ay nakaupo na lang na siyang nahihirapang huminga. Mabilis na tumakas ang lalaking nasagip ng ating bida at si Lee Jun ay nakatingin sa halimaw na makikita ang pawis sa pisngi nito, at binigkas na halos hindi niya ito matalo at napagtanto na kahit isa lang ang halimaw na nahuli niya ay pakiramdam ni Lee Jun na halos maubos na ang lakas niya. Napangalit ng ngipin si Lee Jun at tinignan ang pinsalang natamo nito mula sa demonyong lobo at sa sobrang lalim ng kanyang sugat ay hindi na niya kayang lumaban pa. At dahil hanggang D-rank lang ang naabot niya at bilang isang mababang rank awakener na kung saan pinagmamasdan niya ang mga taong kumakaripas ng takbo papalayo sa halimaw na biglang lumitaw na lang at wala siyang magawa kundi panuurin ang mga taong sumisigaw ng tulong. Napalingon si Lee Jun sa itaas at naaawa sa sarili at napapaisip na lang sa pagkadismaya na hanggang dito na lang ba ang makakaya niyang gawin. Isang tunog ang umaabot sa kanyang mga tainga ang nakakuha ng atensyon niya at isang puting enerhiya ang lumitaw sa paligid ng ating bida na nakaupo malapit sa basurahan. Nakita niya ang isang kulay dilaw na buhok na lalaki na may determinadong mukha at armado ng espada na sabik na lumaban. Ang kalaban ng lalaking dilaw na buhok ay isang nakakasuklam na halimaw na mukhang higanting uod na may mga hilera ng matatalim na ngipin. At ang lalaki ay naghahandang gamitin ang kanyang espadang binabalot ng kidlat na enerhiya upang atakehin ang higanteng halimaw, na tiningnan nito ang halimaw ng may seryosong mukha at sa ilang iglap lang. Ginamit ng lalaki ang kanyang abilidad at makikita ang napakadaming maliwanag na hiwa ng enerhiyang na siyang naging dahilan sa pagpuksa ng higanteng uod na demonyo, at ang lalaki ay nakalapag na sa lupa na may liwanag na landas ang mga mata na binabalot ng enerhiya sa paligid nito. Tiningnan ng ating bida ang lalaking kulay dilaw ang buhok na nagpapakita ng kalmadong ekspresyon,
Habang hawak ni Li Jun ang sugat na dumudugo sa kanyang tagiliran at napapasabi na lang siya sa sarili na nagawa nitong patayin ang ganoong klaseng halimaw sa isang atake lang na siya mismo ay halos hindi niya ito magawang malapitan. At ang lalaking nakatalikod na iyon ay tinatawag na Sword Dragon, na siyang ang kanyang matalik na kaibigan at ang ganap na nagmana ng martial arts ng kanyang angkan. Napatingin na lang siya sa ibaba na nakakaramdam ng selos at naisip ni Li Jun na kung namana niya lang din sana ang martial arts ng kanyang angkan ay hindi sana ganito ang mangyayari sa kanya. Napakuyom ang kamao nito sa galit na may pag-umbok ng ugat na nabahira ng sarili nitong mga dugo at naisip niya na katulad ng Sword Dragon ay ganoon din sana siya makipaglaban. At isinalaysay sa kwento na sa taon ng 2031, ang paglitaw ng mga Awakeners ay isang bagay na nagsimula na bago ang pandemonium na makikita ang isang Awakener na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Ang mga Awakeners ay nagtataglay ng kapangyarihan ng sangkatauhan na hindi pa nararanasan noon at ang kanilang mga inapo ay likas na nagmana ng kapangyarihang iyon na may kakayahan din na gamitin ito. Gayunpaman, ang ating bida ay isang F-rank Awakener lamang na walang minanang kapangyarihan sa kanyang angkan na makikita natin ang malaking pagkadismaya sa ekspresyon ni Li Jun. Napahawak siya sa lupa na binalutan ng maraming benda ang mga daliri nito na kahit ano pang pilit niya na mag-ensayo. Nakaupo na lang sa lupa at napahawak na lang sa mukha ang pagod na si Li Jun na may nakapaligid na maraming kahoy na espada sa kanya na isinilaysay nito na kahit gaano pa siya kadesperado ay tanging D-rank lang ang kaya niyang maabot. At balik sa kasalukuyan, sobrang lungkot ng mga mata ni Li Jun na nakatingin sa itaas, na kung namana niya lang sana ang martial arts ng kanyang angkan, at nakita ni Li Jun ang isang napakagandang espada sa harap niya na nagpapalabas ng hindi kapani-pani walang liwanag na aura sa paligid nito at inisip niya na kung maabot niya lang sana ang isang mas mataas na ranggo sa halip na isang D-rank lamang. Na siyang makikita natin sa loob ng kanyang isipan ang imahe ng ating bida na nakaangat ang kamay at kasama ang grupo na nakangiti na sinabi sa kanyang isipan na maaari ba siyang mamuhay ng ibang buhay kesa sa ngayon na ginawa niya. Ngayon ay umuungol siya sa sakit at dahil na din sa hirap ng kanyang sitwasyon, pagkatapos ay ipinikit ni Li Jun ang kanyang mga mata na inihiga ang kanyang ulo sa bato kung saan siya nakaupo at nagsalita na kung ano-ano ang iniisip niya kung kailan tapos na ang lahat para sa kanya. At sa mata ng ating bida ay talagang hanggang dito na matatapos ang buhay niya, subalit biglang lumitaw ang sistemang notifikasyon sa itaas ng kanyang ulo na ang attribute martial art route ay na-unlock niya na siyang pinagtaka ng ating bida. Binasa muli ni Li Jun ang sistema na hindi pa din nawawala sa ere, na kung saan bahagyang napangiti ang ating bida at nagsalita kung may nakikipagbiruan ba sa kanya. Unti-unti nang nanghihina ang katawan ni Li Jun habang nanatiling nakasandal sa gumuho na gusali na katabi ang demonyong lobo at napapasabi na lang na ano pang silbi ng swerte niya na ma-unlock ang martial art route kapag siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Malungkot na nakatingin si Li Jun sa kawalan, at bago pa man niya ipikit ang kanyang mga mata ay naisip niya ang sistema at napamura na lang, tiningnan niya ang kamay na nawawala na ng sensasyon ng palad nito dahil sa pagkaubos ng dugo ng ating bida at tuluyan na nga itong pumanaw. Isang magic circle ang lumitaw at na-activate na may teksto ng ritual at marka ng yin at yang. Iminulat ni Li Jun ang kanyang mga mata sa pagkamangha, na siyang nakahiga sa kama nito na makikita ang labis na pagtataka sa kanyang mga mukha at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Iniangat niya ang ulo mula sa unan at umupo siya kaagad, lumingon ito sa paligid niya at nakita ang pamilyar na pinto at refrigerator na may nakadikit na sticker at saka isang table na may laptop. Habang nakaupo sa kama ay nagsalita siya at napatanong sa sarili kung ito ba ang dorm niya dati. At naguguluhang napagtanto ni Li Jun na sa mismong dorm room kung nasaan siya ngayon ay dun siya nanatili nung high school pa siya at nagtatakang napatanong muli sa sarili kung bakit at paano siya napunta sa dati niyang dorm room. Naalala niya ang halimaw na umatake sa kanya at napaisip siya na siguradong kanina lang ay nakikipaglaban siya sa halimaw at dahil sa mga sugat na natamo niya sa pagprotekta sa isang mamamayan. At nang dahil doon ay namatay siya sa huli, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang sariling sistema, na kung saan ay sinuri niya ang kanyang status window at nang may mapansin ay biglang lumaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Tinuro nito ng kanyang daliri ang petsa nang mapansin at binigkas ang taon ng January 2025. Kaya naman todo siyang napapasigaw dahil sa taon at sa labis na pagkagulat ay nabigla ang dalawang lalaki nang marinig siya at nagtataka na lang sa naririnig nitong sigaw ng ating bida.
Kaya napahawak na lang ito sa kanyang ulo habang nakatingin sa sarili nitong sistema at napasabi na iyon ay imposible. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha at hindi pa din makapaniwalang nakatingin sa kanyang sistema na binigkas ni Li Jun kung ito ba ay panaginip at iyon ay parang hindi naman talaga. Kaya sa kasong iyon ay bumangon na ang ating bida sa kanyang kama, binuksan niya ang bintana, nakikita niya ang school stadium at mga katabing gusali ng campus. At ang eksena ng mga awakeners na nagtitraining na suot ang kanilang mga uniforme na pinagmasdan niya dati hanggang siya ay magsawa ng tingnan ang mga iyon, at ang mga grupo na nagtraining ng sword fighting at ang eksena sa mga oras na iyon ay naglalahad ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Nagpakita si Li Jun ng ekspresyon ng pagkamangha na hindi pa rin makapaniwala at napasabi kung bumalik ba talaga siya sa 7 taon na ang nakaraan. At makalipas ang ilang sandali makikita natin ang gusali ng paaralan, kung saan inabot na ng tanghali ang ating bida na nakaupo sa kanyang kama at matagal na nag-iisip at iisa lang ang palaging nasa isipan niya na ang katanungan kung paano siya bumalik sa nakaraan. Inaalala niya ang kanyang matinding pinsalang natamo mula sa demonyong lobo at inisip na siya ay talagang tiyak na namatay nang dahil may malaking butas siyang natamo sa kanyang baywang. Itinaas niya ang kanyang puting kamiseta ngunit wala siyang nakitang sugat doon na hanggang kanina lang ay naramdaman niya ang matinding sakit na iyon, ngunit ngayon ay wala na siyang makitang anumang bakas nito. Tumitig si Li Jun sa kanyang mga palad at naisip niya na bumalik siya sa nakaraan sa kanyang kamatayan bilang panimulang punto. Hinawakan niya ang ulo niya gamit ang kamay nito at hindi siya makapaniwala na ang nangyayari lamang sa nobela ay talagang nangyari sa kanya. Habang nanatiling nakahawak ang kamay niya sa ulo ay hindi alam ni Li Jun ang dapat gawin niya at napasabi na lang na kung ano na ang dapat niyang gawin simula ngayon. Naalala niya ang isang kakilakilabot na larawan ng isang nawasak at nasusunog na lungsod at alam niya na may isang malaking digmaan ang sisiklab sa loob ng 7 taon. At naalala niya ang pagkamatay niya kung saan makikita natin ang dugwang kamay ni Li Jun na nakahandusay sa lupa at wala siyang magagawa tungkol doon. Binuksan muli ng ating bida ang kanyang sistema upang i-check ang kanyang kondisyon, at makikita natin sa kanyang information window system na mayroon siyang title bilang loser at nanatili sa sistema ang kanyang attribute na martial arts route. Tiningnan ni Li Jun ang sarili nitong status window system at makikita sa kanya na halos 10 points lang ang mga attribute points ng stats niya. Napangiti sa tuwa si Li Jun at inisip niya na ito pa rin ang kaparehas na route selection window system bago siya mamatay. Gayunpaman ang kagalakan ay pinalitan ng pagkabalisa at makikita ang pawis sa mukha ni Li Jun at napatanong na lang sa sarili kung ano ang hitsura ng attribute martial arts route. Sinimulan na ng ating bida na pindutin iyon, at lumitaw ang isa pang notification window system na na-activate niya na ang martial arts straight route, at mamimili siya kung anong route ang pipiliin nito at isang beses lang pwedeng pumili at hindi na muli na pwede itong baguhin. Binasa ni Li Jun ang mga martial arts trait na pagpipilian niya at binigkas ang Heaven's Sword, Dalma's Arts, Sky's Movement at napasabi ito na ang lahat ay dissenting martial arts. Napangiti sa pagka-excite si Li Jun na may halong kaunting kaba at napatanong sa sarili na kailangan niya lang ba pumili ng isang martial arts, at napagtanto niya din na sa nakaraang buhay niya na wala siyang magawa kundi ang mamatay ng walang kabuluhan. At nakapagdesisyon na siya at nakapili na ng martial arts trait at pinindot niya ang opsyon na iyon na sinabing pipiliin niya ito at ibang landas na ang kanyang tatahakin sa buhay niya simula ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay makikita natin ang mapa ng kasalukuyang Republika ng Korea at Asia, ay parang mundo ng MERM lang din ng martial arts. Ngayon nakikita natin ang grupo ng mga kabataan na napapaligiran ng maraming kulay at napakagandang ningning ng aura at lahat ng ito ay dahil sa unang henerasyon ng mga awakeners na may dalawang pagpipilian sa nakaraan. Ang isa ay ang magic at aura sa kontinente ng Grantos na makikita natin ang naglalakihang pader ng kastilyo at katabi nitong mga bahay na naliliwanagan ng ilaw ng buwan, at ang isa naman ay sa wagong mula sa MERM na makikita ang bahay na mala Japanese style na napapaligiran ng kalikasan. Napahawak si Li Jun sa ibaba ng kanyang bibig at napapaisip dahil ang Europe at Amerika ay pinili ang kontinente ng Grantos at ang Asia naman ay pinili ang MERM, na naging ganap na naitatag hanggang sa makabagong panahon. Napagtanto ni Li Jun na ang lahat ng ito ay makapangyarihang maimpluwensyang martial arts na wugang, at nagtataka siya kung may martial arts na wala kahit saan. Nag-swipe siya sa sistema at naghanap pa ng ibang martial arts na hindi nauugnay sa anumang great family,
na kung saan napansin niya ang isang martial arts na nagngangalang Origin Divine Skill. At sa pagkakaalam niya na ang martial arts na ito ay hindi kabilang sa orthodox sa unorthodox o kahit na sa demonic cult at kaya nakapagdesisyon si Li Jun na piliin ang martial arts na ito. Na siyang lumaki ang mata niya sa pagkagulat, at napahawak na lang sa kanyang sistema, na kung saan hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng SSS class na martial arts at ang main quest na Origin Sect. Makalipas ang ilang sandali sa labas ng gusali na naliliwanagan ng sinag ng araw, makikita si Li Jun na nakaupo sa damuhan malapit sa mga puno ng kahoy. Sinusubukan niyang mag-cultivate at pinapakiramdaman ang enerhiya sa kanyang paligid, binuksan niya ang kanyang mga mata at may aura na lumilitaw sa buong paligid niya at naisip na dito siya dati sa bakanteng lote na malapit sa bundok pumupunta at nagti-training sa nakaraan. At kaya siya sa bakanteng lote nag-training dahil walang mapanuksong tingin doon. Iniling-iling niya ang kanyang ulo at naisip na hindi na niya aalalahanan ang nakaraan dahil iba na ang tatahakin niya mula ngayon. Muling ipinikit ni Li Jun ang kanyang mata at nag-focus, na siyang mas tumindi pa ang aura na kanyang nilalabas sa kanyang paligid sa malalim na konsentrasyon na ginamit ang bago niyang natanggap na martial arts. Iminulat niya muli ang kanyang mata na may liwanag ng enerhiya na landas, na siyang mapagtanto ni Li Jun na iba ang pakiramdam niya ngayon at ang pakiramdam na parang kumukulo ang kanyang dugo sa buo niyang katawan. Tiningnan nito ang kanyang mga palad sa tuwa dahil naranasan niya na ganito pala ang pakiramdam ng SSS Class Cultivation Technique. Bigla naman lumitaw ang sistema ni Li Jun sa harap nito, at ipinaalam sa kanya na naging 1-star na ang kanyang Origin Divine Skill at ang cultivation technique na ito ay naiwan ng isang martial artist na nagkamit ng kaliwanagan sa kanyang mga huling taon. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang kanyang mga palad na naglalabas ng mapusyaw na liwanag na aura na malinaw na iba ito sa tripartite cultivation technique na kahit na hindi pa gaano katagal mula nang gamitin niya ang cultivation technique na ito ay ang mabilis siyang makaipon ng internal strength na wala pa sa larangan ng Loika. Kinuyam ni Li Jun ang kamao nito at nakangiting naisip na sa pamamagitan lamang nito ay magiging malakas din siya. Lumitaw muli ang sistema at lumabas na ang kanyang main quest ng Origin Sect, na ang difficulty ay nasa level D at ang kondisyon kapag nakumpleto niya ito ay magiging 2-star na ang kanyang martial arts na Origin Divine at may reward pa ng Origin Ring item at 100,000 Tech 3 points at ang pagbubukas din ng susunod na quest. Napakuyom ng matagumpay ang dalawa niyang kamao sa saya na kahit ito ay medyo mahirap at dahil sa kanyang kasalukuyang sarili ay sa tingin niya ay magagawa niya ito. Sumapit na ang gabi na naliliwanagan ng bundok sa ilalim ng buwan, patuloy pa din ang pag-cultivate ni Li Jun, at makikita sa kanyang kamay ang pag-umbok ng ugat nito, at ang mukha niya ay nahihirapan na todo ang pagtulo ng pawis sa kanyang mukha na may isang boses sa kanyang isip na galit na sinabihan si Li Jun na tanga na bata na bumababa na parang bagong panganak na sanggol. At makikita ang bibig ng isang matanda na may mahabang maputi na balbas na sumisigaw sa kanya na sapat na iyon at buksan na nito ang kanyang mga mata. Na siyang kaagad naman na iminulat ni Li Jun ang mga mata nito na may matinding parang nagninangas na asul na apoy na landas sa kanyang mga mata, na kung saan napadapa siya sa damo at nauubo na lang ng matindi na parang sinasakal siya nito. Hinawakan niya ang kanyang leeg na may takot na tingin sa kanyang mga mata at nagsalita na buhay pa siya at napatanong na lang kung ano ang nangyari. Nahihilong napatingin siya sa kanyang palad na patuloy ang pagdaloy ng pawis sa kanyang mukha na napagtanto ni Li Jun kung hindi niya napigilan ang paggamit ng Origin Divine Skill at kung pinagpatuloy niya pa itong gamitin ay tiyak na siguradong mamamatay siya. Nagsalita naman ang isang matanda na boses sa kanya na buti at bumalik pa siya sa bingit ng kamatayan na siyang ikinagulat naman ito ni Li Jun at napatingin-tingin sa paligid nito. Kaagad siyang tumayo na makikita pa rin ang pagkalat ng asul na aura sa kanyang paligid at nagtanong si Li Jun kung sino ang boses na nagsalita sa kanya. Bigla na lang lumitaw ang matanda sa kanyang likuran na sinabing kung sino siya sa tingin niya, at pagkalingon nito ay nakita niya sa itaas ng kanyang ulo ang matanda na lumulutang sa usok na may suot na puting damit na hawak ang pamaypay sa kamay nito. Na siyang tinuro niya ang matanda na lumulutang bilang isang multo na sinabi naman ng matanda na kung ano ang pinagsasabi niya. Na kung saan nagalit ang matanda at sinigawan si Li Jun na bakit niya pinagkukumpara siya sa isang bagay na tulad nun na siyang napasabi naman si Li Jun kung hindi ba talaga siya multo. Kaya seryosong tinanong niya ang matanda na kung sino ba talaga siya, tinupi naman ng matanda ang pamaypay nito na sinabing isang beses niya lang itong sasabihin kaya dapat siyang makinig ng mabuti.
Inilabas nito ang kanyang malaapoy na aura na siyang sinabi na ang matanda sa kanyang harapan ay ang pinakamalakas na tao sa mundo sa kasaysayan na tinatawag na The Martial Artist. Nagtataka naman na inulit ni Lee Jun ang martial artist, na kung saan napahawak siya kaagad sa ibaba ng kanyang bibig na sa tingin niya parang narinig niya na ito at napapaisip kung saan niya ito narinig. Kaagad lumaki ang mga mata nito nang may biglang sumagi sa kanyang isipan, at naalala niya na nabasa niya ito sa kanyang sistema nang pinili niya ang SSS Class Martial Arts na iyon. Kaagad siyang lumingon sa matanda na hindi makapaniwalang siya pala ang martial artist na gumawa ng Origin Divine Skill. Binuklat muli ng matanda ang kanyang pamaypay at nagsimulang magpaypay na sinabi kay Lee Jun na ginagamit din niya pala ang utak nito. Tinakpan ng matanda ang mukha nito na ang kanyang espiritu ay isang espiritu at itinanong kung hindi ba talaga madaling makilala siya. Na kung saan napasigaw na lang si Lee Jun ng malakas sa matanda sa harapan niya at hindi pa din makapaniwala na ang tao na gumawa ng martial arts ay talagang umiiral na wala pa siyang narinig na ganito dati, at tinanong sa matanda kung paano niya siya nito nakakausap. Napahawak na lang si Lee Jun sa kanyang bibig na tinanong sa matanda na huwag niyang sabihin na halatang hindi na talaga siya buhay. Inayos ng matanda ang kanyang buhok at muling tinupi ang hawak na pamaypay na sinabi ng dahil sa isang tangang batang katulad niya ay hindi siya mapalagay kaya naman natutulog siya sa loob ng Origin Divine Skill. Nakatingin pa din na may pagtataka sa kanyang mukha si Lee Jun na sinabi ng matanda na ang kanyang Origin Divine Skill ay ang pinakamalakas na Divine Skill sa mundo ng kasaysayan na siyang malaking problema sa kanya kung mawawala din ito sa kasaysayan kaya naman naghanda ang matandang martial artist na ito ng maaga upang maiwasan iyon. Napahawak na lang sa kanyang batok si Lee Jun na sinabing nakukuha niya ang pangkalahatang ideya ng lahat ng sinabi ng matanda sa kanya. Na kung saan sa sinabi niyang iyon ay binutukan si Lee Jun ng matanda sa galit na sinabing kung anong pinagsasabi niyang naiintindihan niya ang pangkalahatan na ito na muntik na siyang mamatay kanina lang. Nanigas na lang ang katawan ni Lee Jun nang hindi siya tinitigilan ng sermon ng matanda na pakiramdam niya na parang sumasakit na ang tenga niya. Pagkatapos dakdakan ng sermon ng matanda ay sinabi niya na nakukuha niya na ito at kailangan niya na ngayon mag-training ulit. Natigil siya sa kanyang paglakad nang sinabihan siya ng matanda na subukan niyang mag-training ng cultivation technique sa loob ng 100 araw at baka magpasalamat pa ito sa kanya kung hindi siya mahulog sa chi deviation. Na siyang kaagad na lumingon si Lee Jun sa matanda, at sinabihan siya nito na bakit para siyang nagulat sa sinabi niyang iyon. Nagpakita naman ng nababahalang tingin si Lee Jun nang binigyan siya ng paalala ng matanda na kapag nag-training siya sa kondisyong iyon, at bago pa man ipagpatuloy ng matanda ang sasabihin ay tiningnan siya ng seryoso nito na siyang pinapaypay ang sarili na sinabi na sa kondisyon niya ay hinding-hindi niya talaga kayang maabot ang 2-star stage sa buong buhay niya.